Ngayong umaga po na ito, tayo ay magsisimula ng isang bagong sermon series. At ang title po ng bagong sermon series natin ay Hard Truth, Loving Warning. Ang layunin po natin sa bagong sermon series na ito ay mabuksan ang ating mga kaisipan sa mga pagtuturo ng Biblia that we find very difficult. Kaya po, ang goal natin dito sa bagong sermon series na ito ay i-promote ang ating paglagong espiritual. Ang unang sermon po sa ating sermon series na mula sa Matthew chapter 10, 26 to 33 ay pinamagatan po natin, Fear the Lord, not the world. In our passage, the Lord Jesus commanded His disciples not to fear persecution and troubles that may arise as we proclaim the gospel to people. Sa mga bansa na pinapersecute ang mga Kristiyano, sa mga bansa na ikinukulong ang mga pastor at sinisira ang mga simbahan, kung saan merong persecution, doon mas lumalaganap ang salita ng Diyos. Doon mas mainit ang mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya kay Jesus. The more they are being persecuted, the more they are growing in their faith in Christ. Minsan nga, bagamat ayaw natin na bigyan tayo ng persecution ng Panginoong Jesus, pero kung titignan natin, the reason kung bakit minsan complacent tayo is because wala kasing nagtatangka na manakit sa atin. I mean, you can preach anywhere at wala namang huhuling pulis sa'yo. Wala namang mananakit sa'yo. Siguro ang pinakamasakit na naranasan na natin ay yung meron tatawa sa atin, pagtatawanan tayo, siguro yun na yung pinakamasakit na persecution na pwede nating maranasan. Pero ang ating mga kapatid sa buong mundo, talagang pag-aalay ng kanilang mga buhay, ang kanilang ginagawa, alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Sabi po ni Jesus in John chapter 16 verse 33, sabi niya, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But take heart, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Bagamat totoo na makakaranas tayo ng persecution dito sa mundo na ito, mula sa mga hindi mananampalataya, ito naman ang pangako ni Jesus sa atin. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan at kinakailangan nating maging matapang sapagkat tinalo na ni Jesus ang mundo. Oo, the Lord may not stop persecution, pero ang kanyang pangako ay sa gitna ng mga pag-uusig, nandun siya kasama natin. Ayon naman kay Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timothy, in 2 Timothy chapter 3, 12 to 13, sabi ni Apostol Pablo, Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ang mga nagnanais daw na mamuhay ng may kabanalan at katwiran ay uusigin. Kapag nanindigan ka sa pananampalataya mo kay Jesus, kapag tinayuan mo ang salita ng Diyos, people will persecute you. Sino mang nagnanais na mamuhay ng may kabanalan at nais maging makadiyos, sabi ni Pablo, sila daw ay uusigin. Verse 13, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. So ipapersecute tayo ng mundo kasi yung ating pamumuhay ay nagsasabi na ang kanilang pamumuhay ay hindi tama. Ang ating kabanalan at ang ating katwiran nagpapatunay na sila ay wala sa katotohanan. Kaya ano ang kanilang magiging tugon?
they will persecute us as they go from bad to worse, deceiving and being deceived. Katotohanan po yan, mga kapatid. Bagamat madaming mga pastor ngayon nakakalungkot, ayaw nilang pag-usapan yung topic ng suffering and persecution. Ang gusto lang nila ay yung feel-good sermon na nais marinig ng mga tao. Pero mga kapatid, we are honest. And if we want to be faithful to the Word of God, hindi po natin maiiwasan na hindi pag-usapan ang mga bagay na ito. At kung titignan nga natin ang kasaysayan ng simbahan, madami po sa ating mga kapatid na mananampalataya noong unang panahon, maging sa pangkasalukuyan, ang talagang dumaranas ng persecution. Today, in our sermon on Matthew chapter 10, 26 to 33, let's examine Jesus' command to His disciples not to fear their persecutors, but to revere God instead. Huwag ninyo silang katatakutan, sabi ni Jesus, bagkus ang katakutan ninyo ay ang Diyos. Mamaya, titignan natin kung ano ang ibig sabihin nun. The passage provides confidence by centering our ultimate concern on God's judgment and power, not on the temporary threats of the world. Kung nais mong magkaroon ng banal na tapang bilang isang mananampalataya, huwag kang mag-focus dun sa takot na pwedeng ibigay ng mundo sa'yo. Bagkus ang maging focus mo dapat ay ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang paghuhusga. Because people may persecute us, but that will not last forever. Pero ang isang taong napapailalim sa pag-uusig o sa paghuhusga ng Diyos, walang hanggan yon. Ibig sabihin, mga kapatid, we must put our fear on its proper place or on its proper object. And that is God Himself. Kung magkakaroon man tayo ng takot, let us make sure na ang Diyos ang kinatatakutan natin. Kasi kung si Lord lang ang kinatatakutan natin, hindi tayo matatakot sa kahit na kung sino man o sa kahit ano pa man. So tignan po natin ang mga talata. Una, verses 26 to 27. Ito po yung ating point number 1. Fear not and boldly proclaim the gospel of Christ. Fear not and boldly proclaim the gospel of Christ. Sabi po ng verses 26 to 27, so have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops. In these verses, Jesus issued His first emphatic command. Anong sabi niya? Have no fear of them. Sa ibang translation, siguro ang sabi, fear not. Pero ang maliwanag dito, nagbigay ng isang matinding utos ang Panginoon sa kanyang mga alagad. At ano yung kanyang utos? Huwag kayong matakot. Jesus told His disciples not to fear those pagan rulers mentioned in the previous section. Huwag niyong katatakutan yung mga hari, yung mga governors that will persecute you. Yung mga tao na nasa mataas na kapangyarihan at katungkulan, do not fear them. Huwag kayong matatakot sa pwede nilang gawin sa inyo. Huwag kayong mangangamba sa kung anong pwedeng gawin nila sa inyo. Have no fear of them. According to Jesus, we must not fear them because their persecution will not stop the spread of the gospel.
Kahit pa magsama-sama ang mga bansa, kahit pa magsama-sama ang mga hari, para pigilan ang paglaganap ng ebanghelyo, hindi po sila magtatagumpay. Mapatay man nila ang madaming mga Kristiyano, maipakulong man nila ang madaming mga pastor, hindi po mapipigilan ng mga paganong pinuno ng mga bansa ang paglaganap ng ebanghelyo. And from that truth, we can take our courage. Kasi alam natin kung sino ang magtatagumpay. Sino po sa inyo ang nabasa na ang Book of Revelation? I can imagine, no, the first time that we read that book, nakakatakot. Nakakatakot naman talaga because it's about God's judgment. Pero pansinin po ninyo, kapag binasa nyo ang Book of Revelation, yung object of God's judgment ay mga hindi mananampalataya. Yung object of God's judgment in the Book of Revelation are those people who are persecuting believers. Ibig sabihin, ipinapakita ng Book of Revelation na sa katapusan ng panahon, ang Diyos ang magtatagumpay at hindi ang mga pinuno ng bansa na umuusig sa mga Kristiyano. Yun ang message actually ng Revelation. You see, the gospel will not remain hidden just because evil people are persecuting believers. On the contrary, the gospel will be made known. Akala ng mga tao na ito, kapag pinatay natin ang mga Kristiyano, kapag sinunog natin ang kanilang mga bahay pananambahan, kapag sinunog natin yung kanilang mga libro, kapag pinakulong natin yung kanilang mga pastor, mawawala na ang Kristyanismo sa mundo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, yung mga bansa na laganap ang persecution, doon nagtatrive ang mga Kristiyano. Doon mas lumalago ang mga mananampalataya. Mas madami ang nagiging Kristiyano sa mga bansa na kung saan pinapatay sila. Akala kasi ng mga tao, akala ng mga taong ayaw kumilala kay Kristo, mapipigilan nila ang paglaganap ng salita ng Diyos kapag pinatay nila ang mga Kristiyano. Sabi nga po ng isang church father, sabi ni Saint Irenaeus, ni Tertullian pala, sabi ni Tertullian, the blood of the martyrs is the seed of the church. The blood of the martyrs are the seeds of the church. The more you persecute believers, the more the gospel will spread. Kaya nga, anong sabi ni Jesus? Ano ang mensahe niya sa atin? Do not fear. That's why we must not fear them. We must not be intimidated by their threats. Salamat sa Diyos, hindi naman tayo pinipigilan ng ating gobyerno na sumamba kay Jesus. Wala namang batas na pumipigil at nagsasabing illegal ang pagiging Kristiyano. Praise God! Pero gusto ko po kayong bigyan ng babala na very possible na mangyari po yon sa hinaharap. Di ba? Isang malaking issue sa Amerika at sa Europe ang immigration. Millions of people coming from different countries around the world are coming to the United States and Europe. Iba-ibang mga bansa, iba-ibang mga lahi, iba-ibang mga religion. Sa tingin po ninyo, bakit ginagawa nila yon? Sabi ng professor namin kahapon, papasok ang mga Muslim, ang iba't ibang mga grupo ng mga tao sa isang bansa
to assimilate themselves to the general population so that mabura nila sa bansa na yon ang Kristyanismo. I mean, kapag naging 70% na Islam na ang populasyon ng mga tao, syempre, mawawala na ang Christianity. Bakit nila yun ginagawa? Ginagawa nila yun for the simple reason they want to wipe out Christianity. So sabi ni Jesus, huwag tayong matakot. We must not be intimidated by their threats. Instead, let us plainly and boldly proclaim the gospel. Ang panawagan sa atin ng Panginoong Hesus, ang utos niya sa atin, huwag tayong matakot, bagkus maging matapang tayo na ipangaral at ituro sa mga tao ang Ebanghelyo. Dahil kapag narinig ng mga tao ang mensahe ng gospel, magliligtas ang Panginoon. We must not shy away in declaring to people that they need to put their faith and trust in Jesus. Huwag po nating ikahiya ang katotohanan. At huwag tayong magdadalawang isip na sabihin sa mga tao na kinakailangan nila si Kristo sa kanilang buhay. Na kinakailangan nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Na si Kristo ang tanging pag-asa nila. Na siya lamang ang tanging tagapagligtas na makapag-aalis sa kanila mula sa parusa ng Diyos at mula sa kabayaran ng kasalanan. So let us boldly and plainly proclaim the gospel. Siyempre, with love. Pero nonetheless, nandun yung banal na pagkatapang para sabihin sa mga tao itong katotohanan na ito. Na alam natin na maliban dito ay wala silang magiging pag-asa. Sabi po ni Thomas Constable, what Jesus told his disciples privately should eventually become public knowledge. So they should declare it publicly. In Palestine, common flat-roofed houses were good places from which to make public addresses. Kaya nga sinabi ni Jesus, what I tell you in the dark, speak it in the light, go to the housetops and proclaim it. Ibig sabihin, ang kino-communicate ni Jesus dito, huwag kayong mahiya. Take every opportunity to preach or proclaim the gospel to many people. Dagdag pa po ng isang commentator, good news is not meant to be kept under wraps, however little some people may wish to hear it. Ibig sabihin, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi daw ito itinatago. Ito daw ay dapat ibahagi sa mga tao kahit pa kokonti lang sa mga tao ang nais makinig dito. Brothers and sisters, we must not be ashamed of the gospel. We must not be ashamed of the gospel. Let's go to point number 2, verses 28 to 31. Sabi po ng point number 2, fear not and believe God's fatherly sovereignty. Fear not and believe God's fatherly sovereignty. Sabi po ng mga talata, sabi ni Jesus in verse 28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, you who are more value than many sparrows. So, inulit ni Jesus yung sinabi niya, di ba? Fear not. Huwag kayong matakot. Instead, ang katakutan ninyo, ang Diyos. Huwag ninyong katatakutan ang mga tao na ang kayang gawin lang ay patayin kayo. Yun ang sinasabi niya dito.
Because people can only kill your body, but not your soul. Pero si Lord, alam nyo ba na ang ipapadala sa impyerno ay kaluluwa at katawan ng mga unbeliever? Siguro, the greatest fear of man is death. Ito na marahil yung nakakatakot isipin para sa isang tao. Madaming mga tao ang ayaw mamatay kasi takot silang mamatay. At bakit nila kinatatakutan ng kamatayan? Simply because they do not know where they will go. Hindi ba? Kaya ayaw nilang pag-usapan yung kamatayan. Kaya ayaw nilang mamatay kasi hindi sila sigurado. Saan ba ako pupunta? This is the greatest fear of man. Death. But in verse 28, our Lord told His disciples and us not to fear those who can only kill our bodies. Imagine yung sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, very counter-revolution, counter-culture, di ba? Very revolutionary. Saan ka makakarinig ng isang tagapagturo na ang sasabihin sa kanyang mga alagad Huwag kayong matakot sa mga taong kayang patayin lang kayo. Huwag kayong matakot sa sinasabi ni Jesus dito, huwag kayong matakot sa kamatayan. Huwag kayong matakot mamatay. Bakit? Because those people can only kill your body. Death by persecution is the ultimate price that Christian martyrs has paid for witnessing about Jesus. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, kung babasahin natin ang kasaysayan ng simbahan, at kung magre-research tayo sa internet, maging sa kapanahunan natin, talagang merong mga Kristiyanong namamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Talaga pong nag-aalay sila ng literal na buhay para sa kanilang pananampalataya. Talagang nagiging martir sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Death is the ultimate price for their faith. But we all know that the loss of their physical life is the gain to eternal life in the presence of Christ. Kaya nga, akala ng mga persecutor, malulugi yung Kristiyano kapag pinatay sila. Ang hindi nila alam, ipapadala lang nila yung Kristiyano sa presensya ni Kristo. Kaya nga, kayang sabihin ni Pablo na, for me, to live is Christ and to die is gain. Pakinabang sa isang mananampalataya ang kamatayan kasi mapapasa kay Kristo na siya. Mapupunta na siya sa presensya ni Kristo. So yung tinuturing ng tao na kalugihan ay pakinabang sa mga mananampalataya. Pakinabang sa mga Kristiyano. According to Jesus, instead of fearing men who can only kill our bodies, we must rather fear God, who have the power to kill both body and soul in hell. Sinasabi ni Jesus, kung matatakot lang din naman kayo, matakot na kayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi lang katawan ninyo ang kaya niyang pugsain. Kaya din ng Diyos na ipadala maging ang kaluluwa ninyo sa dagat-dagatang apoy na kung saan hindi matatapos ang pagdurusa at pagpaparusa. Ang sinasabi po dito ni Jesus, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi po pinipicture ng Diyos ni Jesus ang Diyos na para bang isang sadista. Hindi po sadista ang Diyos. Siya po ay mabuting Diyos, siya po ay makatarungang Diyos, siya po ay mahabaging Diyos. Pero tandaan po natin na isa rin siyang matuwid, banal, at makatuwirang Diyos.
na kinakailangan na parusahan niya ang mga nagkasala sa Kanya. Kaya yung mga pupunta sa impyerno, kasama ang kanilang mga kaluluwa at katawan, ay mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Ayaw sumunod sa Diyos. Nagpapatuloy sa kanilang pagre-rebelde sa salita ng Diyos. Ayaw pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Sabi ni Jesus, fear God because He has the power to kill both body and soul in hell. In other words po mga kapatid, we must put our fear in its proper object, namely God Himself. Kung matatakot lang din naman tayo, matakot na tayo sa Diyos mismo. At ang pagkatakot sa Diyos ay hindi yung pagkatakot na natatakot ka kasi isang masamang Diyos. Ito hindi po. Ang sinasabi natin na pagkatakot sa Diyos ay isang banal na pagkatakot sa Kanya kasi po siya ay banal at matuwid at makatarungan. Because, alam nyo, because if we fear God more than anything or anyone, we will not fear people. Kung kay Lord ka lang natatakot, walang pwedeng tumakot sa'yo na mga tao o mga sitwasyon. Kahit ang kamatayan, hindi mo katatakutan kung kay Lord ka lang natatakot. Kahit ang mga taong makapangyarihan na kaya kang saktan, kaya kang ipapatay, hindi mo sila katatakutan kasi alam mo, you are secured in the hands of God. And one day, those people will be held accountable to God. So sino ngayon ang dapat mong katakutan? Reasonable nga ba talaga na matakot tayo sa mga tao? Maliwanag naman po ang sinabi ni Jesus, hindi ba? Huwag ninyong katakutan ng mga tao o yung mga tao na kaya lang patayin ang inyong mga katawan. Instead, fear God who can kill both your body and soul in hell. Even though we must have a reverential fear to God, we must remember that He is also our good Father in heaven. Tandaan po natin mga kapatid, na yung Diyos na sinasabi ni Jesus dito na dapat katakutan natin, siya rin po yung ating mabuting Ama sa langit. Our God is also our good Father in heaven. Kaya nga wag po nating iisipin na ang Diyos, hindi po siya masamang Diyos. Isa po siyang mabuting Ama sa langit. Lahat tayo nagkaroon ng tatay. And I myself have a reverential fear to my tatay kasi siya yung tatay ko. Pero, I also know that He is good to me. Kasi anak niya ako. Ganon din po sa Diyos. Bagamat meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya, pero itong banal na pagkatakot sa Kanya ay nag-uudyok din sa atin para lumapit sa Kanya, para kilalanin siya bilang ating mabuting Ama sa langit. As our Father, it is His delight to provide for our needs and to take care of us. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po hahayaan ng Diyos na mapahamak tayo. He may allow us to undergo persecution. He may allow us to die by persecution, pero hindi po nangangahulugan yun na pinabayaan niya tayo. Dahil sa kabila man ng mga pagdurusa ng isang Kristiyano, alam natin na nandun pa rin siya sa kalagitnaan ng kabutihan ng Diyos. Even in the midst of persecution, God remains our good heavenly Father. Huwag po nating pagdudahan ang kabutihan ng Diyos sa Kanyang mga anak.
Huwag po tayong magdududa sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ano man po ang kalagayan natin sa buhay, dumanas man tayo ng madaming persecution, mananatili po ang katotohanan that God is our good Father. And God, our Father, is not only good, He is also sovereign. Siguro ito na po yung katangian ng Diyos na talagang makapagbibigay sa atin ng great comfort kapag dumaranas tayo ng persecution. Hindi lang mabuti ang Diyos, siya rin po ay soberanong Diyos. Ibig sabihin, siya ay naghahari sa langit. Siya ang nagtakda at nagpapatupad ng lahat ng mga bagay. Kasama na yung mga persecution na maaari niyang pahintulutan. Kaya nga, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, kaya nilang pagtiwalaan ang Diyos. Anuman ang kalagayan nila sa kanilang buhay. Jesus taught His disciples not to fear because God is sovereign and good. Huwag kayong matatakot. Mabuti ang inyong Ama sa langit. Huwag kayong matatakot. Soberano ang inyong Ama sa langit. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi nawawalan ng kontrol ang Diyos dito sa mundo na ito. Hindi tayo mawawala sa kanyang pagkalinga at pagmamahal. Anuman ang sitwasyon natin ngayon. Kaya nga mga kapatid, we must not judge God based on our situation. We must see Him and we must know Him according to His Word. At sabi ni Jesus, siya ang ating mabuting Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. That is why our courage as believers is anchored on the reality that we have a good and powerful Father in heaven who absolutely rules in the heavens and on earth. Saan ba nagmumula yung tapang ng mga Kristiyano? Bakit merong mga Kristiyano na handang mag-alay ng buhay para sa kanilang pananampalataya? Bakit madaming mga misyonary na handang magpunta sa mga delikado at mga mapanganib na lugar para lang ipangaral ang ebanghelyo? Bakit? Ano yung nagtutulak sa kanila? Bakit meron silang ganung tapang na maglingkod sa mga taong nahihirapan, sa mga taong may sakit? Bakit merong mga tao na handang talikuran yung kanilang promising career bilang pagsunod sa panawagan ng Diyos sa kanila? Bakit po? Simple lang. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos bilang makapangyarihang Ama sa langit. Kilala nila ang Diyos bilang kanilang mabuting Ama sa langit. Kilala nila ang Diyos bilang kanilang soberanong Ama sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po nagkamali ang Diyos na tawagin ka para maging anak niya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos na tawagin ka anuman ang larangan na ginagampanan mo ngayon. Anuman ang larangan na ginagampanan mo ngayon, yan ang gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo na kung saan dapat magbahagi ka ng kanyang ebanghelyo. So mga kapatid, instead of focusing on our fear of men and on what they can do to us physically, let us listen to the encouragement of Jesus to us to focus on the fatherly care and providence of God. Dahil nga po ang Diyos ay ating Ama sa langit, bilang ating Ama, nandoon ang kanyang pagkalinga sa atin. Bilang ating Ama, nandoon ang kanyang pagpo-provide ng ating mga pangangailangan.
He is our caring Father na laging handa, na natutuwa, na pagpalain ng kanyang mga anak. You see, our fear of God will drive out our fear of man. Our fear of God will drive out our fear of man. The providential care of God to His creation, like the birds of the air, and His exhaustive knowledge of us, like the numbers of our hairs, teaches us that we can anchor our lives and our witness to the sovereignty of God. Sino po dito sa inyo ang binabantayan ng mga ibon sa langit at binibilang yung mga ibong namamatay? O kaya sino po sa inyo rito ang alam ang bilang ng inyong mga buhok? Meron na bang nagtangka na bilangin ng kanilang mga buhok? Sabi ni Jesus, yung mga ibon sa langit, wala naman tayong pakialam sa kanila, di ba? I mean, we don't care. Kahit lumipad sila, mamatay man sila dyan, wala tayong paki sa kanila. Pero sabi ni Jesus, ang ating Ama sa langit, kapag merong isang ibon na namatay, alam niya yon. Hindi yon nakakalagpas sa kanyang probidensya. Ibig sabihin, kung gano'n ang pagtrato ng Diyos sa kanyang mga nilikha, sa mga ibon na wala namang kwenta, sa tingin nyo ba, hindi mas mabuti at mainam ang pagtrato niya sa inyo? Bakit? Kasi mas mahalaga kayo kesa sa mga ibon. To the point na kahit ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Kilala tayo ng Diyos. If that is how God is treating us, if that is how God is expressing His care towards us, pagdududahan ba natin siya? Matatakot ba tayo sa pwedeng gawin ng tao sa atin? Kung ganito ang Diyos na ating sinasamba, kung ganito ang Ama natin sa langit? Alam niyo mga kapatid, when we know God to be sovereign and good, we will have no fear of anyone. Kaya nga po mahalaga na ang mga mananampalataya dapat kilala nila ang Diyos. Dapat kilala natin ang Diyos. Dapat tama ang pagkakilala natin sa Kanya. Kasi po ang ating pagkakilala sa Diyos ang magdadrive sa atin patungo sa mga lugar na nangangailangan ng Ebanghelyo at yun din ang magbibigay sa atin ng banal na pagkatapang para sabihin at ideklara sa mga tao ang Ebanghelyo. Brothers and sisters, when we are fearful, trust in God's sovereign goodness. When we are fearful, trust in God's sovereign goodness. Let us go to point number 3, and our last point, verses 32 to 33. Fear not and be assured of God's approval. Fear not and be assured of God's approval. Sabi po ng verses 32 to 33, so everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Verses 32 to 33 is both a warning and an encouragement. It is a warning to those who will deny Jesus when they are persecuted, and an encouragement to those who will remain faithful despite persecution. Sinasabi dito ni Jesus na kapag dininay natin na tayo'y mga Kristiyano, dahil na-persecute tayo, sabi niya, i-deny niya rin tayo sa harapan ng kanyang Ama. Pero kapag nanatili tayong tapat at in-acknowledge natin siya
Sa harap ng mga tao, those people who are persecuting us, He will also acknowledge us before His Father in heaven. Alam niyo po, the true test of faithfulness to Jesus is when we openly acknowledge Him as our Lord and Savior. In the face of people, perhaps powerful people who are hostile to the Christian faith. Masusubukan ng totoong katapatan natin kapag hindi natin ikinahiya na tayo'y tagasunod ni Kristo sa harap ng mga taong laban sa Kanya. O kapag hindi natin siya ikinahiya sa harap ng mga taong sikat o makapangyarihan. Meron kasing mga Kristiyano na para lang manatiling cool, itinatago nila ang kanilang pagiging Kristiyano. Para lang sila maging acceptable sa kanilang social circle, hindi sila ganun ka-vocal at ka-open sa kanilang pananampalataya. Ayaw nilang matawag na born again. Kaya anong ginagawa nila? Tinatago nila ang kanilang pananampalataya. Pero sabi ni Jesus, those who will deny me before men, I also will deny before my Father in heaven. You see, the pressure to cave in and to deny Jesus will be strong, especially if there is a threat of hostility. Yan po ang kalagayan natin ngayon bilang mga mananampalataya. Yan po ang mundo na ginagalawan natin ngayon. Ang mundo na ginagalawan natin ngayon ay patuloy tayong binibigyan ng pressure para magkompromiso sa ating pananampalataya. Patuloy nila tayong binibigyan ng dahilan para i-deny ang ating Panginoong Jesus. Meron nga akong nabasa sa Facebook, sabi niya, galit na galit tayo kay Judas na tinraidor si Jesus sa halagang 30 pieces of silver, pero madami sa atin ang nagtatraidor sa kanya for free. Ang sakit nun, di ba? Si Judas nga nagpabayad pa ng 30 pieces of silver, pero tayo daw, madalas tayong magtaksil kay Jesus at libre nating ginagawa yon. Kaya nga po mga kapatid, we must be strong and resolute in our resolve to remain faithful to Jesus even if it means death. Of course, this one is easier said than done. Pero mga kapatid, kailangan handa tayo. Kaya kinakailangan ngayon pa lamang atin ang palalimin ng mga ugat ng ating pananampalataya. Huwag nating mahalin ang sinasabi ng mundo na ito. Huwag tayong maging after sa approval ng mundo. Talikuran na natin yung mga bagay na ibinibigay ng mundo na ito. Tumingin lang tayo kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya natin hanapin ang ating kagalakan at ang ating kasiyahan. Siya dapat ang maging kasapatan ng ating mga kaluluwa upang nang sa ganun kapag pumili na tayo, kung ang mundo o si Jesus, kung ang kahirapan kasama si Jesus o ang karangyaan na wala siya, madali sa atin na piliin si Kristo. And that will happen only if Christ is your supreme delight and treasure. Because the approval of God is sweeter than temporary comfort. Hindi ko naman sinasabing tanggihan mo yung comfort na ibinibigay ng Diyos sa'yo. All I'm saying is that compared to Jesus, compared to being with Jesus, clear sa mind mo na si Jesus ang susundin mo kahit papatungo sa kahirapan, persecution, and even death. Compromise must not be in the table for the followers of Christ,
even if it is difficult. Huwag po tayong magkukompromiso. Manatili po tayong nakatindig sa ating pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. This truth motivates us to live boldly for Christ now. Not tomorrow, not next week, not next month. We must live boldly for Christ now. Recognizing the eternal importance of our allegiance compared to temporary human opinions. Alam nyo, ang tao, hindi nyo naman talaga maaasahan yan eh. Ngayon, ang tao, ang dami niyang magagandang salita na pwedeng sabihin sa'yo, mamaya, iiwanan ka na niyan. Mamaya, sisiraan ka na niyan. Ang pagnasaan mo ay ang approval ng Diyos, hindi ang opinyon ng tao na mabilis magbago. So mga kapatid, no closet Christians. No closet Christians. Dapat hayag na mananampalataya ka ni Jesus. Dapat hayag na Kristiyano ka. And Jesus leaves no room for a hidden private faith. There's no such thing as private faith. Dapat public. Alam ng mga tao, Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo. Because following Christ requires a public stand, especially in the face of opposition. It requires a public stand, especially in the face of opposition. Let me close, mga kapatid. Jesus calls us to overcome the fear of man by focusing on the fear of God. Remembering His justice, power, care, and promise of eternal acknowledgement. Yan dapat ang maging focus natin kung nais natin na maging matapang at hindi matakot sa mga tao. We must examine our fears and ensure our greatest concern is God's view of our hearts. Fearing God properly empowers us to be bold witnesses of Christ. Kaya dapat talaga ang object ng takot mo ang Diyos eh. At yung pagkatakot mo sa Kanya ay nakaangkla sa katotohanan na Siya ang iyong mabuting Ama. At kapag nangyari yon, it will empower us, it will empower you to be bold witnesses for Christ. As those redeemed by Christ, we are to live courageously, secured in God's hand. Jesus calls us to a public witness, trusting that His power and care are far greater than any earthly threat. The true measure of our worth is not the approval of the world, but the acknowledgement of our Lord and Savior before His Father. Isang palakpak lang, mga kapatid, ang karapat-dapat nating marinig. At yon ay ang palakpak ng Diyos Ama natin sa langit. Na kapag pumasok tayo sa Kanyang kaharian, ang mga salita na maririnig natin, well done, my good and faithful servant. Yun nawa ang maging pangarap natin bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, do not fear. Tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat sapagkat tunay kayong mabuti sa amin. Salamat sa inyo pong mga salita na aming narinig, and we believe nagbigay sa amin ng encouragement. Salamat, O Diyos, sapagkat tunay po na maaasahan namin kayo. Hindi mo po kami pababayaan, sapagkat kayo ang aming Diyos na mabuti at dakila. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Sinasamba, ihanda mo po ngayon ang aming mga puso sa pagtanggap namin ng banal na hapag. Paalala na ang aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Kami mga tinubos mo ng iyong dugo.
Thank you for visibly reminding us of the benefits of the gospel through the cup and through the bread. Bless us, O Lord, as we worship you in our communion table. In Jesus' name, amen.